Okay, magandang gabi po. And I'm glad na niig po kayong muli dito po sa ating prayer and fasting for the nation. At ako po ay bumabati ng magandang gabi po sa bawat isa na nakabang sa ating pong gawain na ito ng Church of the Living Faith. At tayo po ay nasa 30th season, tama ba? 34th season na po ng ating pong gawain. Napakahaba na po ng panahon po ng gawain na ito. At papasalamat po tayo sa Lord sa pagpapatuloy ng gawain na ito. At talaga pong ah, nakakadagdag po ng kaalaman sa Lord ang gawain na ito. Mag-aral ka na mag-aral, ano po, ng mga ah, ibabahagi mo sa mga kapatiran at sa mga makikinig pa na mga hindi mo kilala na naaabot ng gawain na ito, no? At pasalamat po tayo sa Panginoon. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon namin Diyos, salamat po Panginoon sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na kami po ay maging bahagi po ng gawain na ito at maibahagi po ang aming mga karanasan, Panginoon, ang mga experiences with you, Panginoon. At kami po, Panginoon, ay nagbibigay ng kapurihan, Panginoon, sa inyo sa gawain na ito, sa pagbabahagi namin na ito, Panginoon. At dalangin namin, O Diyos, na makapagbigay ng encouragement po sa mga makikinig, Panginoon, ng mga gawain, ng mga pagbabahagi namin na ito. At danadalangin namin, O Diyos, na kami po ay samahan po ng inyong Santong Espiritu, Panginoon. Aming pong mga lalabas sa bibig ay salain mo po at pawang mga katotohanan mo, mga kabutihan mo, Panginoon, ang siyang maibubulalas namin, Panginoon. Salamat po at ikaw po ang mapapurihan, ikaw po ang maitaas, Panginoon, sa pagbabahagi na ito. Salamat po at i-bless mo po ang mga makikinig, Panginoon, ang mga mapapadaan sa gawain na ito. Kayo pong umabot sa kanila pong mga kasalukuyang sitwasyon, Panginoon. Ikaw po ang umabot sa kanila. In Jesus' name, ang pinapapasalamat. Amen. Ayan, magandang gabi nga po muli sa bawat isa na naririto, na nakaabang, kasama po namin. At tayo po sa ngayon ay magbabahagi ng ating pong gawain na to na may title na What I Did in My lapit-lapit ng konti. What I did in my personal time of great need. Talaga pong lahat naman po tayo ay may great need. Dadaan po tayo, ano po. At kung kayo po ay hindi pa po napapadaan sa sa sitwasyon na yon, ay kayo po ay pinagpala at hindi pa po kayo nasusubok, hindi pa po kayo nadadaan sa gawain na yon, sa pangyayari na yon. At I believe na kayo po ay bibigyan ng kalakasan, ng encouragement, ng wisdom ng Lord, at bibigyan kayo ng kagalakan sa inyo pong mga puso kapag kayo po ay napasalang na sa sitwasyon na iyon. Kung hindi po tayo pababayaan ng Lord. Sa akin pong experience, ano po, I believe na powerful po ang mga experience na to. At ang lahat ay may bibigyan ng chance na maka-experience ng greatness of need ng Lord kapag tayo po ay nandun na. Yung mga pangangailangan natin ng kung sino ba siya sa ating buhay ay talagang hahagilapin po natin. Dapat po tayo ay may mga baon-baon sa ating po mga balat, nakatago po
ang mga pangako po niya, nasa mga puso po natin, nasa isip natin, ang mga pangako po ng Lord. At pag pinaghahandaan po iyan. At sa akin pong sitwasyon, sa akin pong nangyari sa akin for siguro po mga last 2 years ago po nangyari po ito. Ah, ah, may mga nakikita po ako mga establishments na mga sarado kapag po may mga ginagawa sa mga kalsada sa harapan nila, sa gilid, o basta pinakamalapit sa kanila po, nagtataka ako bakit sila sarado. At yung pong ganon ay nangyari po sa amin. Last 2 years ago po, siguro nga po 2 years ago po yon, ay mga daanan po dito naging under construction. Hindi po naman nagawa ng mga manholes or kanal, pero po yung kalsada mismo ay ginawa. Ganun po, mahaba-haba po parang chop-chop, chinap-chop po yung mga daan at per ano po siguro, no, per sukat kung gaano po kahaba ang kanila pong sakop ng construction na yon. Ay ng ano, parang ang tawag ba doon, yun, infrastructure ng mga kalsada po. So, sa kalsada po hati po, di po ba, merong two-way para sa mga daan. Two-way po. So, the other half, ginawa muna. Ay, hindi. Doon sa amin po, nangyari, yung both ways binaklas po ang daan. So, nung pong binaklas ang daan, so, nung una, ayos pa. At hindi po umuulan, di ayos na ayos. Okay lang. Nung walang ulan, pero dumaan po yung inabot po ng tag-ulan at ano po mangyari din, putik, baha ng putik. Yun po, wala nang dumadaan. Yung mga naglalakad, yung mga nakabike, yung mga nakamotor, wala na po yung wala na po yung mga nakakotse, mga trucks, wala na sila. Dahil po, mahirap pong dumaan. Kahit po may natira naman na passable, pero nung bandang huling inabot na po ng tag-ulan, mahirap na pong daanan. At sa iba po na walang choice na dumaan, talaga pong pahirapan po na makalampas po doon sa haba na yon ng kalsadang tinibag po para baguhin po ang daan. At yun po ang nangyari nung una po ay dumaan po hindi pa po inaayos or hindi pa po naisip, wala pa po sa plano ng kalsadang ganyan na magkakaroon ng pagsasaayos. Ang struggle ay yung pandemic season. Yan. Okay po ang sales noon. Tapos, nung bandang patapos na, nagkakaroon po ng season na very lean, ganon. At pampalubag-loob po para sa amin na sabihin na, okay pa yan, at least hindi tayo nakakaabot doon sa bottom, yung napakababang sale na hindi po naabot yung ganong sale na mababa. So, sa amin, okay pa po yun. Okay pa. Nagbigay kami ng figure na hindi pa naman tayo umabot sa ganyang sale. Kasi sabi ni Pastor, kawawa naman tayo pag ganyan na lang kababa ang sales natin. So, kawawa daw. Ibig sabihin, hindi pa naman naabot yung ganong kawawang sale. So, lumipas na po yon. So, ngayon po, nung ginawa na po ng daan,
inabot po namin yun. Inabot po namin yung gano'ng kababa na sale at talagang, ano po, yang sa banda-bandang mga ilang weeks na dumadaan, talaga pong parang yung parang nakakapatulala na siyempre 'pag tulala ka umaandar ang isip kung ano-anong naiisip na mga puwedeng gawin para madagdagan ng sales. Pero ano po, parang, ah, hayaan mong dumaan na lang muna tayo diyan kasi matatapos din 'yan. At yun pong mga, pangyayari na, ah napapatingin ka na lang sa nadaan, nasaan ba yung mga dumadaan. Mga bata po dumadaan kasi malapit po kami sa school. Siyempre mga batang hinahatid ng mga parents nila, yun nadaan. Pero yung to stop to buy, minsan struggle sa kanila yon kasi ang hirap ng daan. So, merong iba na kahit malayo ang ikutin nila, malayo para galing sa bayan papunta sa lugar nila, ay gustuhin na lang nila na doon dumaan sa malayo kaysa dito sa malapit na ubod naman ng hirap makalampas. Ganun po, may mga gabi po na nag-discuss kami ni Pastor, pinag-uusapan namin na siya pala nag-iisip na, paano kaya ilalako ko na lang 'tong mga tinapay, gano'n, gano'n. At, sana naiisip niyang gano'n, hinahayaan ko siyang magsalita kasi, para mailabas niya yung saloobin niya. Kasi mahirap pong hindi mailabas, Baka baka mawala kami sa sanidad kung kung hindi namin ilalabas yung mga saloobin namin. At, sa panahong gano'n, sabi nga, ilabas na ang mga itinatago mo sa balat, yung mga ibinulsa mo diyan, ilabas mo na yung mga pangako ng Lord na tinago-tago mo, ilabas mo na, ngayon mo na kailangan 'yan. Yung bang sabi nga sa Bible, yang be strong and be courageous. Don't be afraid at ma-terrify, no? For the Lord your God goes with you. Talagang mga pangako yan. Kung isipin mo na yan ay pampalubag loob mo, pampakalma mo, iniisip na at pinanghahawakan na para nga lang po kumalma-kalma at masuotan ng joy pa kahit papano sa puso mo, magkaroon ng dadaanan ang Lord ng kanyang mga pangako para nga po kumalma-kalma. At sinabi, be still, be still, be still, be still, for know that He is God. Ano po, talagang patatagan na po sa mga sitwasyon na to. Kasi po, yun nga sinasabi naman na kalsada yan matatapos talaga yan. Yun nga po yung na naalala niyo po yung sinabi ni Senator Ninoy Aquino nung pong siya ay na exile po na bilang na bilang po niya ang mga minuto na naging oras, na naging araw, na pumasok na sa weeks. Yon, yung nabibilang niya ang bawat tick-tack ng relo. Bilang na bilang po niya ang mga araw, maiksi, pero sa pagbibilang mo ng araw ay napakatagal. Ito po yung mga araw na ubod po ng haba, ubod ng tagal matapos. At talagang nakakainip po. Nakakainip na matapos na magawa ang kalsada na to. Kasi affected na po kami. Apektado na po. Talagang sa Lord na lang po nakakapag-rest po talaga. Hindi
yung bang panahon na yun ay tanggapin na hindi po maganda ang sale. So, kapag hindi po maganda ang sale, wag na pong gumawa ng marami at talagang makakalugi kung gagawa ka ng marami, wala nga halos dumadaan. At kapag talagang walang ulan, saka lang may mag-stop dito. Yun, ibigay na yun sa Lord, yung mga ganun na panahon. At kung mag-rest. Pero po salamat sa Lord kasi hindi naman po kami nag-closure at andun patuloy lang din po na naghihintay ng mga bigay ng Lord. Sabi nga po ni Pastor merong nakalaan para sa atin. So, kung ganun po ang sinasabi ni Pastor, di ano yung kokontra pa ba? Di syempre hindi na, papasalamat na po sa Lord na may ganyan pong kaisipan pa ang asawa na pastor at nagpapasalamat po sa Panginoon dahil po lumipas naman din po ang mga panahon na yon na yung bang salamat sa Lord natapos din noong unang half ng kalsada ang nagawa. Wow, thank you Lord. Meron ng madadaanan. At syempre talagang matatapos din naman po talagang matatapos. Yun lang, ang tagal. Ang tagal. Ganun matatapos din yan. Maghintay ka lang. Huwag ka lang mawawalan ng pag-asa. No? Alam mo na, alam mo naman yan matatapos yan talaga. Hindi yan, hindi na magagawa. Maghintay lang, matatapos talaga yan. Kaya, minsan yung ganun mo ba, hindi ba mahirap minsan paniwalaan or hindi sa hindi ka naniniwala yung bang mahirap mahintay yung matagal na yon hindi naman po kami malalakas kumain ng mga time na yon talagang nagpapasalamat sa Lord na hindi po kami yung mga pinaghahanapan ng mga kita para may makain ang marami sa amin. Salamat po sa Lord dahil lahat naman po kami mga nagsisipagtrabaho, may mga pinagkakakitaan at hindi po yung store lang ang hinihintay na magkaroon ng kita para makakain. Ayan. Papasalamat sa Lord at talagang yung sanidad po ng mga isip ay nandun pa, intact pa, hindi pa inabot ng ng pagkasira ng katinoan. Maliit na bagay lang po yun, maliit na bagay. At talagang kung ang pagkapit mo sa Lord, yun na, patunayan mo na doon na hindi ka mawawala ng loob. At talagang sa Lord lang ang kapit, sa Lord lang ang pananampalataya, ang pagtitiwala, sa Lord lang nakafocus at wala nang iba. Doon ka lang, wag kang kung ano-ano ang naiisip. At talagang ang Lord naman ay hindi sa kanya lingid ang mga pangyayari na yan. Yan ay maliit na bagay sa Lord. Huwag nating pakalakahin. Ano sabi nga sa mga t-shirt? Relax, calm, kalma lang. At talagang mga bagay na ganyan. At hindi tayo exempted sa mga ganyan. Dadaan at kalma lang. Sa Panginoon lang nakakapit, nakafocus lang sa Kanya. At kung nahihirapan, ay huwag ipagsuksukan ang mga gusto sa mga sitwasyon na mahirap. Talagang mag-enjoy lang sa presence ni Lord. No? Kung hindi pa nakakaraos sa ganyan, dun lang tayo sa bagay na makakadagdag ng joy sa atin. Hindi yung parang dagdagan pa natin ng hindi naman sa pahirap, kundi yung sitwasyon na hindi po masyadong maayos pa.
para gawin ang mga bagay-bagay. Do'n po tayo sa Lord muna makakakita ng um, encouragement. Sa Lord lang tayo ah, angkla lang sa Lord, angkla ng iyong pananampalataya sa Lord para ikaw ay ah, ang katinoan natin ay hindi po mawala. Ano po, kung tayo po ay nasa mga ganyang sitwasyon, ah, sa Lord lang po tayo focus. Katulad po ng mga kabayo, may ganun, no, yung para hindi po napakalawak ng tinitingnan, ganon. Lahat na nakikita. Doon lang po tayo, lahat kasi tinitingnan eh, dami pinag-iisipan. Doon lang sa Lord lang nakafocus para para diretso lang, para hindi kung ano-ano ang masuksok sa isip. Sa Lord lang, sa Lord lang tayo titingin, at kahit na hindi po tayo nandun sa mga mahihirap na sitwasyon, ah huwag po nating ipakampante ang mga isipan natin, huwag po nating ipakampante ang mga sitwasyon. Sa Lord po tayo laging nakafocus para po hindi po tayo mawala sa linya, sa path ng kanya pong righteousness. At yun po, lagi po tayong nananalangin, lagi po tayong ang joy natin sa kanya po natin hahanapin. At kung ano man po 'yan, sa Lord natin itataas. Ang mga kahinaan natin, kahit po ang kalakasan natin, sa Kanya rin po natin yan ibibigay, at sa Kanya po rin natin hihingin. Dahil po ang ating Panginoon ay walang imposible po sa Kanya, ay itatawid niya tayo sa mga sitwasyong ganyan. Sa Kanya lang po tayo tatawag. Huwag po doon sa mga makakasira po ng ating focus, makakabahid po ng ating mga kaayusan sa Panginoon. Sa Kanya lang po natin makikita ang lahat ng ating mga pangailangan, lahat po ng mga gusto natin. Siya po ang magbibigay kung iyon po ang ayon po sa Kanya pong kalooban. Kaya po, nung pong matapos yon, wow Lord, salamat. At itinawid mo na po kami sa ganong pangyayari, sa mga ganong sitwasyon. Papasalamat po kami, at mga matitino pa. At nadagdagan po ang mga joy sa aming mga puso, dahil po napagtagumpayan po namin ang mga sitwasyon na ganon, na matatapos din naman matatapos din. Salamat. At nakaangkla ang ating mga pananampalataya sa Kanya. Kaya po, tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, salamat po Panginoon, dahil Ikaw po ang nagbibigay ng protection sa amin, Panginoon. Tulad po ng nangyari kay Job, pinahintulot mo, Panginoon, ang mga pangyayari, pero salamat, at ikaw pa rin po ang nagbibigay sa amin ng kalakasan, ikaw pa rin po ang nagbibigay sa amin ng mga joy na ito. Salamat, at ikaw ang nagdadagdag ng aming pananampalataya, Panginoon. Salamat po, Panginoon. At ikaw ang nagtatawid sa amin sa mga sitwasyon na hindi po namin kakayanin kung sa bandang kami lamang po ang mga gagawa ng mga kaparaanan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil Ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang aming pinanampalatayanan. Salamat po, Panginoon. Salamat po. At Ikaw ang aming pong Diyos. Salamat po, Panginoon. Wala po kaming masabing hihigit sa mga gusto namin sabihin, kung hindi mga pasasalamat po na ito, Panginoon, dahil itinawid mo kami sa mga ganong sitwasyon na
bilang tao kami po'y nahirapan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil Ikaw ang naghawak sa amin, Panginoon. Lord, sa mga kapatiran po namin na dumaranas ng mga sitwasyon, mga may sakit, may mga kakapusan sa pananalapi, may mga mahal sa buhay na nawawala, Panginoon. Lord, Ikaw po ang magbigay sa kanila ng kagalakan, Panginoon. Ikaw ang bigay sa kanila ng mga security, Panginoon, encouragement, Lord God, and the love, Lord God. Sa iyo po ito manggaling lahat, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil may mga ginagamit kang tao upang maging kasama namin, Panginoon, sa mga sitwasyong katulad nito. Pagpalain mo po sila, Panginoon, ng mga nasa ganitong sitwasyon, Panginoon. Bless them, Lord God, at ang kapangyarihan mo po, Panginoon, ay makita nila at hindi po ang mga sariling kakayanan lamang ang talagang ma-exert nila, mga kapaguran, Panginoon, sa bagkos ang iyo pong kapangyarihan lamang ang kanila pong makita, Panginoon. Ang inyo pong mga pangako sa bawat isa, Panginoon, ay siya nila pong ah, mayakap, Panginoon. At Ikaw, O Diyos, ang magpaulan sa lahat ng mga biyaya na ito, Panginoon. At Lord, papasalamat kami sa aming pong mga um, kasama sa buhay, mga katuwang, Panginoon. Ikaw po ang nagbigay sa kanila ng kalakasan din po, pagbigay po ng magagandang kalusugan, Panginoon, upang ma-provide ng mga ama ng tahanan, ang mga pangailangan ng mga bawat pamilya, Panginoon. Lord, bless the church, Lord God, mga branches po ng aming iglesia, Panginoon, at ang mga mananampalataya po na nananambahan sa bawat branches na ito. Ikaw po ang mag-add ng faith, Panginoon. Ikaw po ang mag-add ng number, Panginoon, sa mga churches na ito, Panginoon. And to the pastors, Lord God, ikaw po ang uh, uh, tinataas namin po sila sa inyo na um, gawin mo po silang malakas, Panginoon, not only physically but emotionally din po, Panginoon, and spiritually, Panginoon. I-bless mo po sila at ikaw po ang magtawid sa bawat isa sa mga pangangailangan nila, sa mga sitwasyon nila, Panginoon, na nahihirapan sila. I-bless mo po sila, Panginoon. Pagalingin mo po ang mga may sakit, Panginoon, sa bawat membro ng kanila pong mga pamilya, sa bawat membro ng kanila pong mga churches, Lord God. Ikaw po ang mag-bless sa kanila at ikaw lamang po ang magpapatunay, Panginoon, kung sino ka sa bawat isa sa kanila, Panginoon. Ikaw po ang aming itinataas, ikaw po ang aming dinadakila, ikaw ang aming pinapupurihan, Panginoon. Lord, salamat po sa pagliligtas sa amin po sa mga kasakunahan, Panginoon, habang kami po nagtatrabaho. Lord, kami po nagpapasalamat, Panginoon, sa pag-iingat mo sa amin pong mga mahal sa buhay, Panginoon, sa amin pong iglesia, sa amin pong church, Panginoon, sa amin pong bansa, Panginoon, ikaw ang mag-ingat, Panginoon. At itinataas po namin na ikaw po, O Diyos, uh, ang amin pong binibigyan ng kapurihan. Ikaw po ang sa inyo po namin itinataas ang mga sitwasyon ng amin pong bansa, Panginoon. Lord, salamat sa mga pag-iingat sa pagsasalba sa mga taong dinadaanan po ng ah, sitwasyon katulad po ng earthquake, sa mga lindol po, Panginoon, sa Taiwan, sa Japan. Lord, ikaw po mag-ingat sa kanila, Panginoon, at sa mga ah, na nadaanan po ng mga sakuna na ito, na nagkaroon ng mga injuries, Lord. Heal them, Lord God, at bigyan mo po sila ng lakas na loob, bigyan mo po sila ng uh, confidence pa, Panginoon, so that they can recover from their injuries, Lord God. Mapagaling po sila sa mga sakit nila, Panginoon. At bigyan mo po sila ng katinuan, Panginoon, sa kanila po mga pag-iisip, Panginoon, in Jesus' name. At
Ikaw po ang aming pong pinagpapasalamatan, Panginoon, sa lahat ng ito. At ikaw po ang um, itinatanghal namin sa aming pong buhay, Panginoon. Ikaw ang maitaas, ikaw ang bigyan mo kami ng tapang ipahayag po ang inyong pong kaligtasan, Panginoon. Salamat po at sa mga mahal namin sa buhay that we represent, Panginoon. Kayo po ang magbuklod sa kanila, sa amin, Panginoon. Ikaw po ang maitaas at ikaw po ang maipakilala. Ang iyong pong kaligtasan ay maipahayag din po namin sa kanila, Panginoon. Sa bawat isa, mga mahal namin sa buhay. Salamat po at uh, we bless you, Lord God, and we glorify you, Lord God. Salamat po sa lahat ng ito, Panginoon. At ikaw po ang tumanggap ng lahat ng aming pagsamba, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Yes, Lord, salamat po sa lahat ng mga nakinig at we pray na kayo po ay ma-encourage sa mga lalabas na mga patotoo sa bawat gabi ng season na ito. Salamat po and God bless you po sa bawat isa at magandang gabi po muli. Bye-bye!